So, update tayo ngayon sa nangyari, no? So, nakababa na yung bumper natin. Ito yung itsura niya sa driver side. So, ito kasi nalukot to eh. Tapos ito, hindi ko lang alam kung bakit ganyan kasi wala ako nung tinanggal yan. Pero ang pinakatama ako talaga dito sa tag nito. Dito tumama. And then, yun yung nalukot. So sa bracket, ewan ko kung ano pa ang ginawa niya dyan. So kung nakikita nyo naman, naipantay na ni Kuya yung ano to kaya hiniwa rin sa gitna? Oo. Para bumuka para ibuka siya. Kasi pumasok. So kaya yung pala sabi ni Kuya, kaya pala binuka kasi pumasok to. Ayan, pumasok tong bakal. So nakikita nyo hanggang harap. So kung nakikita nyo, ayan. Ayan siya. So pumasok kasi siya ng bahagya, kaya binutas nila. Ayan. Ito yung tama. Nakikita nyo dito sa ginawa ni Kuya is pinutol niya to. Nakikita nyo naman. So nag-grinder, pinutol, kinating. Pero ang gagawin dyan is pagdidikitin, weldingin at aayusin yan syempre. Hindi yan papabayaan. Reinforcement kasi nga pumasok eh. Medyo malakas talaga ang impact ng L3 sa amin. Pero kung wala kami steel bumper, hindi ko na lang alam kung ano mangyayari sa aming sasakyan. Kung nakita nyo naman, ayan, nagre-reinforce na sila dito para mas tumibay pa rin or hindi makompromise yung ating steel bumper. At maging okay pa rin talaga tong ating unit. Magaling. Ayan naglagay sila ng parang ganon. Tapos, pipinturahan na lang or didikit. Ito, didikit na lang din yan. Tapos pakikinisin. Ewan ko lang kung narinig nyo pa ako pero metal fabricator kasi dito. Ito, lubog. Ito, naunat to. Lumubog yan. So, pumantay na. Tapos ito, galing dito kay Monster Works. Hasa sila sa mga bakal. Ayun hasa sila sa mga off-road needs mo. Ayan, powder coating. Ang galing. Panalo. Solid na solid. Ayan pumasok itong part na to pumasok. Kaya hiniwa para bumuka. So, kudos din sa bumper na MCC dahil okay na okay ang kanyang tinatawag na ito yung bracket. So, nandito tayo ulit. Ewan ko lang kung marinig talaga ako. Kasi syempre, pag nasa isa kang shop ng mga metal fabrication, lahat-lahat, and all. Kung nakikita nyo, ito hindi pa, baka sabihin nyo, pangit yung pagkakapaint, Hindi pa to tapos, sabi ni Kuya. Pero para sa akin, okay na yan. Siguro pakikinisin or something, baka popping. Kasi may mga glitters na rin siya. Hindi lang makita sa cam. So, solid. Ito nabangga ako, baka sa ibiging issue, baka sabihin, umusog to, hindi to gumalaw. Thank you, Lord. Tapos, ito, hindi ko alam kung anong ginawa nila dito. Yan siya. Ito ang thumbnail natin. Ayan, so okay yung bracket ni MCC kasi hindi siya nalukot or anything. So ayan, so ang gagawin na lang nila Kuya sa next time is babaliin na nila to. Ayan. Ay, ibig sabihin ng babaliin is kasi kakatin to para madali nang palitan yung mga ilaw. Kaya yan, so hindi gumalaw yung ating ito, pati yung beam. Ito kasi pag gumalaw yung beam, ibig sabihin pag gumalaw na yung beam, may problema ka na. So, pag gumalaw yan, chassis wala. So, ito hindi gumalaw. Ayan, nakikita nyo naman. As you can see, walang repair. English, no? Wala tayong repair. All goods tayo dito. So, yung headlight lang na yung asawa ko kasi siyempre, nabangga eh. So, at least kahit pa paano, ang goal lang natin is maayos siya, lagyan ng sealant. Then okay na muna for the meantime kasi mabigat din yung presyo eh. So ito hindi gumalaw. Galing. Ni-expect ko gumalaw siya or nasira siya. But hindi siya na-apektuhan. Ito din hindi siya lumukot or anything pati ito. Kasi pag itong mga ito tsaka yan lumukot, magkakaproblema na yung unit. Ito ganito talaga yan. So ito baka sabihin nyo lumukot to. Hindi din. I-design talaga niya yan. Yan. Kung hindi gumalaw to lumukot lang siya. Ito, lang yan. Ako pinipit yan pag ganito eh. Ako baga pinalo-palo lang. Expect ko nga baka naputol eh. Anong pangalan mo Kuya? Rick.
O ikaw yung sa bakal naman. O si Kuya Rick naman, siya sa bakal. Siya yung nag-ano ng bakal natin na pinutol, tapos inayos. Siya talaga ang gagawa, si Kuya Rick ang gagawa. So ito, pinalo lang pala ni Kuya Rick pa ganon kasi pumasok siya. So kailangan talaga yung gawin. So ang request ko lang din kay Kuya Monster Works ay lagyan yung mga tornilyo sa ilalim kasi nito lost thread na. So papalitan lang ng mga tornilyo lang. Kasi yan talaga siya, at least kahit pa paano, no. Matibay pala, Kuya. Oh, hindi siya gumalaw. Kasi kung gumalaw yan, ako, mahal ng bracket. Ito, matibay. Ito, kaya nakatakip lang muna kasi nakalaylay. Pero sabi nila sa akin, puputulin daw nila yan. So sila na ang bahala, sila Kuya Raymond, ang Monster Works ang gagawa niyan. So minimal na lang naman na. Tinitignan ko lang din kung may mga ano pang pwedeng repair, pero dito wala na, oh. Maayos sa kabila. Dito talaga sa kabila, ayusin pa to ni Kuya siguro. Ayan, hindi pa naman siya tapos eh. Malan kung paano ang gagawin ni Kuya diyan sa headlight natin. Ito kasi napuruan eh. Ayan siya. Mahal kasi ang headlight, kaya syempre hindi tayo naningil sa nagbangga. Wala, ano na lang, dikit-dikit na lang. Kasi kawawa din naman yung... Kasi sa video, mas may kilang. Ito yung nagagawa siya nung actual eh. Oo, nakita ko nga kanina. May effects yung mga ganito. Ayan. So ayan, nakita na natin siya, day 3 na tayo dito. Kasi syempre may may ginagawa dyan na nakaraan, pero wala na ngayon. So na tayo. So ito, summarize na lang to sa ating ginawa. So nababa na nila yung bumper natin, and then tinignan yung mga bracket kung meron bang nalukot, nasira. Kasi pag ganyan kasi yan, wag niyong kitipirin din kasi syempre nalukot yun, na-compromise na yung bracket natin. Dito naman sa atin, chinek nila is wala naman, okay yung bracket. So okay din si MCC, which is matibay yung kanilang bracket kasi medyo malakas yung pagbangga sa amin ng L3. So dyan sa may parang malaking bilog is dyan nalukot. Yung tinuturo ko na yan, sa pinakanto na yan, dyan tumama yung L3. So, pumasok yung bumper natin ng onti lang naman. Kaya kahit papano, hiniwa nila yung buong bumper ng kaliwa sa may kanto na yan. Kasi lalagyan nila, i-reinforce nila to at patitibayin nila yung ating bumper. Kasi syempre nga, pumasok mahirap daw talaga yung ibuka ng basta-basta. So, ang kailangan daw talaga is cutting and then yun, welding. So, gano'n naman talaga dapat ang gawin, no? No easy step, yun lang, abala talaga. Pero okay na rin kasi wala, nangyari na nangyari. So, tapos naman na. Yun lang, salamat.